Hoy! Congressman! Mga gago kayo! Arapin niyo ako! Pero ngayon, hindi ko hamunin na suntukan yung Speaker of the House. Dahil si Romualdez, 10 pesos ko hinamo na suntukan. Ayaw tumatol, ayaw natanggal. Di ba natanggal natin? Kailan mo natin natanggal ang Speaker of the House? September 17. Yes. Natakot! Ha? Natakot! May takot din pala kapit congressman, ano? Si Speaker Romualdez. Pero problema lang, naubos sila ang kamanang bayan bago umatras. Pero ngayon, yung Speaker of the House ngayon, si Congressman Lee. Hello, sir. Saludo ako sa iyo. Wala kang ingay. Salamat, hindi ka maingay. Salamat, sana hindi ka magpadikta. Dapat ikaw ay may tunay na may dignidad, may kredibilidad na gampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang tagapagsalita ng Congress. Huwag kayo magpadikta. Tandaan nyo, matatapos rin ang panahon ninyo. Makita-kita tayo. Kaya nga sabi ko, sa Philippine National Police at saka sa Armed Forces of the Philippines, magre-retire din kayo. Magre-retire kayo, sana panindigan nyo, may credibility kayo mga commanders. Meron din yung tinatawag na commander's discretion. Ano ba yung commander's discretion? Ibig sabihin, pag alam mo mali, huwag mo sundin. Hindi ka naman papatayin dyan eh. Hindi ka naman tatanggalin eh. Kung hindi transfer ka lang sa hulo. Bakit? Nakakatakot ang hulo? Hindi mas masarap ka sa hulo eh. Tahimik eh. Ako lang barilan. Ano? Tahimik ano? Pero ikaw, Congressman Paulo, Congressman Abalos, pero ngayon ang hinahamon ko. Anong gusto yung hamon ko sa tukay? Si Abalos, medyo mata-mata yata si Abalos eh. Hindi ko kaya yun kasi promotion ako ng street. Pero si Paulo, hoy Paulo! Inakaya mo lang si Congressman Barsaga. Ako ang harapin mo! Tarantado ka! Sa kapangyarihan lang kayo, ginagamit yung kapangyarihan sa wala ka kapuntahan? Ha? Ano na? Hindi ba rin yung... Kita ka na yung dami sila eh. Okay, para madali salita mga congressman, ano? Sa totoo lang, nakakaya niyo pa bang humarap sa tao? Hindi yung tanong ko ngayon mga congressman. Nakakaya niyo pa bang humarap sa tao na kayo magnanakaw? Anin lang ang congressman na hindi magnanakaw. Pero kahit paano nagdakaw rin yung tali. Kahit paano 10 piso, 10 piso, 100, hindi na sinusuli ang tokyo. Pero ito, billion ng pesos. Yung mga nasipit kay Marcos, billion ng pesos ang kanilang budget. Anong klase, anong nangyayari sa ating bansa? Alam niyo, mga kaibigan, nagiging normal na lang ang nakawan. Alam niyo, sa panahon namin noon, nakarelate ka lang ng ninakaw na 50 million. Sa patiliso na kagad, yung 50 million. Ngayon, yung million na ninakaw, ay, no fancy yan. Kahit million ngayon, hindi na rin sinapansin ang nakaw eh. Dapat trillion ang nakawin nyo. Para hindi kayo makulong. Tandaan nyo, mga nagnanakaw. Huwag kayo magnakaw ng milyon dahil makukulong kayo. Dapat ang nakawin nyo, billion ng pesos o trillion. Sigurado ako, hindi kayo makukulong. Tandaan nyo yan. Tingnan mo yung nahuli ng mga engineer. District engineer. Sinasiyatang pa, marami na kami nahuli. Sabi ng lukaret ng taga Malacanang. Alam niyo ba kung sinong lukaret sa Malacanang? Sinong lukaret sa Malacanang? Castro! Abogado pa naman, pero tawag doon, lukaret. Yun sa totoo lang talaga, pag tinakinggan mo siya, hindi ka pa din paniwala eh. Para siyang
Nanggagago lang ng tao, si Apo Tesler Castro. Ano? Ha? Siya, nakapagsalita ng taong bayan, ano? Nakapagsalita ng taong bayan si Claire Castro. Pero ang pinagtatanggol niya, si Pangulong Marcos, parang mali. Parang mali. Dapat tayo ang ipinagtatanggol niya or yung mga problema ng gobyerno, yun sana ang ipasaliwanag sa taong bayan na ito ang nagagawa ng ating Pangulo. Ito yung mga nagawa niya sa lukuhan. Ang nalala ko nga pala, nung kami ay nung ako ay nasa Marcos pa, 2022 to 23, nasa Marcos pa ako, no? Pumunta ako sa Quezon kasi meron akong kasamahan ko sa Quezon. Alam mo, sir, every week, nag-report ako sa Malacanang. Bakit? Requirements kasi siya dahil sa lingkod pag-report ako sa Malacanang at kailangan daw makaproduce kami ng maraming pera para mapapagawa daw ng housing. In every year, 1 million per year na housing ang ipapagawa niya. Kasi nga may pangarap daw ang kanyang anak si Sandro bilang isang vice president. Oy! Blessing, may ulan. So tuloy ko lang, yung 100 million housing, sabi niya, 1 million housing project na every year, yun pala, 6 years na 1 million. So yan yung panluloko talagang. Klaro-klaro ang panluloko ng ating Pangulo. Pangalawa, yung bigas. 20 pesos ang bigas. 20 pesos daw. Makakabili ka pag puras mga satada, bibili ka 20 pesos. Yun yung mga pangako ng ating Pangulo. Pero bakit ako humiwalay sa Pangulong Marcos? Para sa mga nahihirap dito sa kapaligiran ng Batatan, no? Ang sabi ng Marcos, kaya ako nando sa Marcos, at sinabi niya yung nakalagay na portfolio doon na Pampang of Democracy, yun ang gagamitin sana ni Pangulong Marcos na NGO, doon ipapasok ang pera at kasapos ipasok ang pera, kami ang mag-move sa mga mahihirap yung perang sinasabi nila na magkukulit kanilang pera, ipamimigay sa mahihirap. So, tuwa naman ako dahil bahagi ako na makapagbigay, makatulong sa kapwa ko mahirap, yung perang Marcos, ibabalik sa taong bayan. Tuwang-tuwa ako. Problema lang mga kaibigan, after 1 year, nakalimutan yung Pangulong Marcos. Nakalimutan yung pera dapat itabahagi sa taong bayan. Ayun, itinago ni First Lady. Alam niyo po kung sino ang sindikato sa Pilipinas? Si First Lady, si Lisa Araneta at ang kanyang body-body, si former Executive Secretary